December 31, 2018 sa 5-star Marriott Hotel sa Hanoi, Vietnam ay naganap ang pinakaingranding kasal. Ang mga kinasal ay may halos 600 na mga bisita. Ang mga bisita ay puro mayayaman at nakasuot ng mamahaling mga damit. Kahit ang dowry ng bride para sa lalaki ay isang Rolls Royce. Ang groom ay si Nguyen Truong Tong o Charles at nagmula sa kilala at mayamang pamilya sa Vietnam. Ang kanilang pamilya ay hindi lamang nagmamay-ari ng mga major businesses sa beauty industry, kundi pati na rin sa construction sector. Dahil sa talino at sipag, inaasahan na si Charles ang mag-expand at magmamana ng kanilang mga negosyo. Ang bride naman ay si Tina. Kilalang tao din dahil madalas siyang nakikita sa mga high-end fashion events. At ang kanyang mga suot ay ang mga mamahaling damit mula sa pinaka-top brands sa buong mundo. Kitang-kita ang kanyang marangyang pamumuhay kasama pa doon ang kanyang mamahaling sasakyan at nakatira sa mansyon. Sa unang tingin, ang kanilang kasal ay mukhang napaka-perpekto. Isang perpektong match, lalo pa at ang pamilya ay parehong mayayaman at nabibilang sa pinakamayayaman sa buong Vietnam. Pagkatapos ng kanilang kasal, binisita ng mga bilyonaryong mga magulang ni Tina ang pamilya ni Charles. Para ipakita ang kanilang generosity sa pamilya ni Charles, nag-offer pa ang pamilya ni Tina na ibenta sa kanila ang ilan sa pinakamamahalin nilang property sa pamilya ni Charles ng halos 1/3 na lamang sa presyo kumpara sa totoong halaga ng mga properties. Dahil doon, mas natuwa at humanga ang pamilya ni Charles sa pamilya ni Tina. At saka inimbitahan din ng pamilya ni Tina ang pamilya ni Charles para bisitahin ang kanilang mansyon. Sobrang humanga ang pamilya ni Charles kay Tina dahil maliban sa maganda ito, magaling din si Tina makisama sa ibang tao at humble sa kabila ng sobrang yaman ng kanyang pamilya. Pero habang tumatagal, ang pamilya ni Tina ay bihira nang makita at halos hindi na dumadalo sa mga family gatherings ng pamilya ni Charles. Pag tinatanong si Tina, sinasabi niya na sobrang busy lang ang kanyang pamilya sa kanilang family business at madalas itong nasa meetings. Ang rason na yun ni Tina ay tila makatwiran at kapanipaniwala naman kaya hindi na nagduda ang pamilya ni Charles. Pagkatapos ng kanilang kasal, makikitang masaya sina Tina at Charles. Madalas silang pumupunta sa mga mamahaling lugar, nag-e-enjoy sa napakamahal na bakasyon at walang awat sa paggastos. Pero sa likod nito ay may nangyayari palang panlilinlang at panloloko. Dahil ang totoo, ang mga bilyonaryong mga magulang ni Tina na dumalo sa kanilang kasal at ang iba pa niyang mga bisita ay mga taong binayaran lamang niya para magpanggap na kanyang mga magulang at bisita. Wala ni isa sa dumalong mga kamag-anak kuno at mga kaibigan ang totoo. Ang bawat isa sa kanila ay maingat na may itinalagang tungkulin. Hindi lamang nagbayad si Tina para mag-hire ng mga actors, kundi siya rin mismo ang nag-assign sa kanila kung ano ang magiging tungkulin nila at siya rin ang nagsulat ng kanilang mga sasabihin. Ang Rolls Royce na ibinigay niya kay Charles bilang dowry ay nirentahan lang ni Tina, kaya masasabing peke lang ang kanilang kasal. Kahit na ang pangalan na Tina na siyang ginagamit niya ay peke rin. Dahil ang totoo niyang pangalan ay si Ninh Van An na ipinanganak noong taong 1995. Si Tina ay nagmula sa mahirap na pamilya sa Bac Giang sa Vietnam. Bata pa lang siya ay nag-divorce na ang kanyang mga magulang. Sa murang edad ay matigas na talaga ang ulo ni Tina at mahirap disiplinahin. Pag may mga bagay siya na hindi nagustuhan o may gusto na hindi nasusunod, aalis ito para magtago sa mga temples o abandonadong bahay. Wala rin siyang interes sa pag-aaral. Madalas din siyang naiinggit sa mga mayayaman niyang mga kaklase, kaya simula noon ay naging obsessed na si Tina na maging mayaman. Dahil nagmula nga sa mahirap na pamilya, nagkimkim nang nag-aalap na pagnanasa si Tina sa pera. Taong 2009, sa edad na 14 ay huminto na sa pag-aaral si Tina sa kabila ng hindi pagpayag ng kanyang pamilya. Mas pinili niyang sumunod sa kamag-anak na pumunta sa malaking syudad, dala ang pangarap na magkaroon ng maraming pera. Pero sa edad na 14 at hindi pa nag-aaral, hindi madali na maghanap ng trabaho, lalo pa sa malaking syudad. Kaya naging waitress siya o di naman kaya ay nagtrabaho sa mga maliliit na shop. At ang kanyang sahod ay halos tamang-tama lamang para siya ay mabuhay. Dumaan ang mga taon at ikinasal si Tina pero tumagal lamang yon ng 2 taon. Sa kabila ng pagsubok sa iba't ibang trabaho at pagtitiis sa maraming hirap, nanatiling kakarampot lamang ang kinikita ni Tina. Sobra siyang nahihirapan na pagkasyahin ang kanyang pera.
Hindi talaga maiwasan ni Tina na mainggit sa mga mayayamang tao na nakikita niya. Lalo na yung mga nakasuot ng mamahaling damit, nagmamaneho ng mga luxury cars at nakatira sa mga malamansyong bahay. Yun ang pinapangarap na buhay ni Tina bata pa lang siya. Hindi malinaw kung ano nga ba ang totoong nangyari, pero pagsapit ng 2018, sa edad na 23 ay biglang nagbagong lahat kay Tina, lalo na ang kanyang buhay. Binago niya ang kanyang pangalan sa Tina. Binansagan niya ang kanyang sarili na hot girl sa social media at ipinakita ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Sa kanyang social media ay makikita na siya ay nakasuot ng mga custom-made na mga mamahaling damit. Dala-dala ang designer na bags, nakasakay sa luxury car at nakatira sa marangyang mansyon. Madalas siyang nakikita sa mga high-class events at pinapakilala niya ang kanyang sarili na siya ay mayaman. Gayunpaman si Tina ay nakatira pa rin sa maliit na apartment dahil ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki ay peke. Ang mansyon at mga luxury cars ay mga narentahan lamang niya at ang mga designer clothes at bags niya ay mga peke rin. Isang araw ay bumisita siya sa isang high-end na beauty clinic. Ang may-ari ng clinic ay si Anna. Si Anna ay kilala sa Vietnam pagdating sa beauty industry. Hindi lamang si Anna CEO ng JT International Aesthetic Hospital. Siya rin ang founder ng sikat na JT Aesthetic Clinic. Nung nakita ni Anna si Tina, alam niya na ito isang potensyal na high-end na kliyente, kaya kinausap niya si Tina. Habang magkausap ay hindi kinalimutan ni Tina na ipakilala ang kanyang sarili na mayaman dahil ang kanyang pamilya daw ay nagmamay-ari ng real estate. Mayabang pa niyang sinabi na wala lang sa kanya ang pera. At para mapanindigan ang sinabi ay nilibre pa ni Tina ang buong staff ng clinic pagkatapos ng kanyang beauty treatment. Simula nun ay naging malapit na si Anna kay Tina. Makalipas ang ilang araw ay bumalik ulit si Tina sa clinic para sa iba pang mga treatments. Nagkataon din na nandoon ang mister ni Anna na si Carl noong dumating siya sa clinic. Dahil sa personalidad ni Tina na impressed din pati si Carl sa kanya. Sa paniniwalang mayaman si Tina, hindi rin nag-alangan si Carl na kaibiganin siya. Dahil may kapatid pa na lalaki si Carl na single, nagdesisyon siya na ipakilala yon kay Tina at yun nga ay si Charles. Di nagtagal ay na-develop din sa isa't isa sina Tina at Charles. Pinapakita ni Tina na siya ay malumanay, magalang at maalagang babae para mas lalong mahulog ang loob sa kanya ni Charles. Dahil doon mas lalo pang na-inlove si Charles kay Tina. Naniniwala si Charles na nakita na niya ang perpektong babae para sa kanya. Di nagtagal ay napag-usapan na nila ang tungkol sa kasal. Hindi lamang mayaman ang pamilya ni Charles, kilala din sila sa lipunan. Kaya kinakailangan na dumaan sila sa traditional at formal na ceremony sa magpapakasal. Kinabahan si Tina dahil wala nga siyang may maipakilalang pamilya kay Charles. Dahil sa pressure, kinapilitan siya mag-hire ng mga actors para magtayong pamilya niya. Pumunta siya sa isang kumpanya para mabigyan siya ng 5 actors na siya magpapanggap na miyembro ng kanyang pamilya. Para masigurado na maging maayos ang lahat, nag-organisa pa si Tina ng rehearsals bago dumating ang araw ng kanyang kasal. Ngunit nalaman niya na nag-imbita ang pamilya ni Charles ng mahigit 300 na mga bisita na dadalo sa kanilang kasal. Kaya kung magdadala lamang siya ng 5 miyembro ng kanyang pamilya, yun ay magiging kahina-hinala. Kaya nagdesisyon siya na mag-hire ng karagdagang 300 na mga katao o sobra pa na magtatayong mga kamag-anak niya, mga kaibigan at kakilala. Nagdagdag pa siya ng Rolls-Royce sa kanilang kasal para mas lalo pa itong maging ingrande. Sa kabuuan, kailangan ni Tina na gumastos ng halos $166,000 o halos 9.2 million sa peso. Pero wala siyang ganon kalaking pera kaya nagbayad lamang siya ng deposit. At naganap na nga ang napaka-ingranding kasal. Pero kahit gaano pa kagaling at kalinis ang ginawang plano ni Tina, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Isang araw noong 2019 habang nanonood si Anna ng TV sa kanilang bahay, sa hindi inaasahan ay nakilala niya ang di umano'y bilyonaryong ama ni Tina na gumanap ng isang maliit na papel sa isang TV drama. Katunayan bago pa man yun, nag-umpisa na rin na mapansin ni Anna ang kahina-hinalang pag-uugali ni Tina. Napapadalas na ang paghihiram ni Tina ng pera sa kanyang mga kaibigan at mga empleyado. Minsan, rason niya ay nakalimutan niya ang kanyang wallet.
nawala ang kanyang wallet o di naman kaya ay nasira ang kanyang safety box. Noong una ay hindi ganon kapinansin ni Ana ang mga panghihiram ni Tina dahil maliit na halaga lamang yon para sa kanilang pamilya. Pero nung nakita na ni Ana ang nagkunwaring ama ni Tina sa TV, doon na talaga siya nagduda ng malala. Kaya nagdesisyon siya na paimbestigahan ang di umano'y ama ni Tina. Nalaman sa imbestigasyon na ang kunwaring ama ni Tina ay katunayang pa-extra-extra lamang sa telebisyon. Katunayan ay nakausap pa mismo ni Ana ang lalaki at inamin nga niya na siya ay binayaran lamang ni Tina para magpanggap na kanyang ama. Para naman doon sa mga ibinenta nilang property sa pamilya ni Charles na sobrang mura, lumalabas na peke din yon. Dahil ang properties ay nirentahan lang din ni Tina at ang kasulatan sa nasabing mga properties at pagnotaryo ay puro lahat peke. Noong nadiskubre na ng pamilya ni Charles ang totoong pagkatao ni Tina, nalaman nila na humiram si Tina sa halos 100 na mga katao na umabot na sa $7 million o 385 million sa peso. Pero nagdesisyon ang pamilya ni Charles na huwag i-report sa pulis si Tina para makaiwas sa kahihiyan. Sa halip ay pinili nila ang isang maingat at tahimik na resolusyon at tuluyan ng putulin ang relasyon nila kay Tina. Sa huli ay nangako si Tina na magbabago na at magtatrabaho na lamang para mabayaran niya ang kanyang mga utang. Matapos ng ginawa niya sa pamilya ni Charles ay hindi pa rin nagbago si Tina. Ni hindi man lang siya makitaan ng pagsisisi at hindi siya gumagawa ng paraan para makabayad sa kanyang mga pinagkakautangan. Sa halip ay nagpatuloy pa rin siya sa panlilinlang para makahanap ng bagong mabibiktima. Di nagtagal ay nakakita ulit siya ng bagong biktima, isang lalaki na nagngangalang Kim. Agad silang nagkamabutihan at di nagtagal ay napag-usapan na rin nila ang magpakasal. March 2021 ginanap ang kasal ni Tina at Kim, na ginanap sa isang gubat para maiba. At sa pangalawang pagkakataon nag-hire ulit si Tina ng mga actors na siya magtatayong pamilya niya sa kasal. Matapos ang kanilang kasal, naghanap na si Tina ng mga palusot para maantala ang pagrehistro ng kanilang kasal. Sa mga oras na yon ay napanggap pa siya na buntis at nanghiram ng pera na nagkakahalaga ng $41,000 o 2.2 million sa peso mula kay Kim at sa pamilya nito at biglang naglaho na parang bula. Pero hindi pa rin tumigil si Tina. Nagpatuloy pa rin siya sa pangi-scam at nakilala niya ulit ang isang lalaki na nagngalang Mark, 38 years old at nagmamay-ari ng isang mamahaling hotel. Katunayan siya mismo ang lumapit kay Mark at kinausap niya ito nung makita niya na mukha itong mayaman. Sinabi pa niya kay Mark na ang kanyang ama ay isang high-ranking official at sinabi na pwede niyang matulungan si Mark na mapa-expand ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng koneksyon ng kanyang ama. Para mas maniwala at magtiwala sa kanya si Mark, binigay pa niya ang numero ng sinasabi niyang ama at nakipag-set ng private meeting sa hotel. Nakahiram din siya ng $160,000 o 8.8 million sa peso mula kay Mark. Hindi lang yon, dahil naengganyo ni Tina si Mark sa business proposals niya at nagdagdag pa ito ng $625,000 o 34 million sa peso. At sa pangalawang pagkakataon, bigla ulit naglaho si Tina na parang bula, dala ang malaking halaga ng pera. Pero para kay Tina, hindi pa sapat yon. August ng kaparehong taon, muling lumitaw si Tina sa Ho Chi Minh City at tinarget na naman ang isang lalaki na nagmamay-ari ng coffee shop na si Chris. Katunayan ay matagal nang nakafollow sa social media ni Chris si Tina, kaya naging potensyal na biktima na naman niya ang lalaki. Sa loob ng coffee shop, nilapitan ni Tina si Chris at nagpakilala na tagapagmana ng napakalaking kayamanan. Sinabi niya na ang kanyang ama ay isang businessman at nagtatrabaho sa Canadian government. Pero may malalang sakit daw ito at may taning na ang buhay. Pinapakita ni Tina na siya isang mabuting anak sa kanyang ama at sobrang mahal niya ito. Kaya mabilis na naman niyang nakuha ang loob ni Chris, kaya nag-umpisa na silang mag-date. Pero matapos lamang ang 2 linggo, biglang nawala si Tina, kaya nag-alala at nalilito na si Chris. At makalipas ang ilang araw, muli siya napakita kay Chris at sinabi na siya ay kinidnap dahil sa napakalaking kayamanan ng kanyang pamilya. Sinabi niya na kinakailangan ng kanyang ama na magbayad ng napakalaking ransom para lamang pakawalan siya ng mga nang-kidnap. Nung una ay naniwala si Chris sa kwento sa kanya ni Tina.
Pero nung nagsimula ng napapadalas na manghiram ng pera sa kanya si Tina at nanghihingi ng mga mamahaling regalo, doon na naghinala si Chris sa totoong motibo ni Tina. Nung napagtanto niya na niloloko lamang siya ni Tina, kaagad itong nakipaghiwalay sa babae. At para maiwasan na makapangbiktima pa si Tina, nagpost siya sa kanyang social media para bigyan ng babala ang mga tao sa kalokohan ni Tina. Di nagtagal may 10 mga biktima si Tina na nagkontak kay Chris at sinabi ang kaparehong karanasan nila kay Tina. Kumalat ang post ni Chris at nakita din yon ni Anna. Ang buong akala ni Anna ay nagbago na si Tina, pero marami pa rin pala itong nabibiktima. Kaya nagdesisyon na rin siya na ilabas sa kanyang social media ang tungkol kay Tina. Kahit na alam niyang madudungisan ang reputasyon ng kanilang pamilya, gusto niya na isiwalat ang katotohanan sa publiko para matigil na ang panloloko ni Tina. Si Anna ay may million followers sa kanyang social media, kaya nung nilabas niya ang nasabing panloloko ni Tina ay nagulantang ang buong bansa. Ang pag-hire ni Tina ng halos 300 na katao para lang dumalo sa kanyang kasal ay kailanman hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng Vietnam pagdating sa mga iskandalo. Nung kumalat na ang kwento ni Tina, may karagdagang 40 pa na mga biktima ang lumantad at kumausap kay Anna. Sa 40 na mga katao na yon, umabot sa halos $41 million ang nakuha sa kanila ni Tina. Sa puntong yon, sila ay nagsama-sama para magsampa ng kaso laban kay Tina at hinihingi nila na ibalik niya ang mga nakuhang pera sa kanila. Katunayan ay marami pang mga biktima ang hindi lumantad dahil sa takot ng kahihiyan at hindi na rin nila isinapubliko ang kanilang kwento. Di nagtagal ay inaresto si Tina ng mga pulis noong October 2022, hindi dahil sa panloloko niya sa kanyang kasal, kundi dahil sa scam na may kinalaman sa sasakyan. Para mapanatili ang kanyang pagkukunwaring mayaman, nag-rent si Tina ng sasakyan na nagkakahalaga ng $32,000. Pero ang paunang bayad lamang niya ay $2,000 sa unang 3 buwan. Pero nung natapos na ang contract ng kanyang pagrenta, imbes na ibalik ang sasakyan, pumunta siya sa ibang lugar at ibinenta ang sasakyan sa halagang $187,000. Pineke pa niya ang rehistro ng sasakyan at iba pa mga dokumento para mapaniwala ang buyer na legit ang kanilang transaction. Nag-down ang buyer ng $150,000 at kasunod nun ay naglaho na naman na parang bula si Tina. Kaya inireport na siya ng rental company at ng buyer ng sasakyan. October 2022, ang Binh-Thuan Provincial Police ay kinasuhan si Tina ng property appropriation at document forgery. Ayon sa legal experts, kung siya ay mahahatulan sa kaparehong kaso, si Tina ay mahaharap sa 30 years na pagkakakulong. Matapos ang deliberasyon, sinentensyahan si Tina ng 11 years na pagkakakulong para sa kasong fraud at property appropriation. Pero kahit ganun pa man, hindi pa rin makitaan si Tina na apektado siya sa mga nangyayari sa kanya. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!